Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang sabina ng NBI kaugnay sa banta niya sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos. Nagsampana ng reklamo ang PNP doktor na sinigawan at tinulak ni na Vice President Sara Duterte at ilan niyang staff sa kasagsagan ng paglilipat kay Attorney Zulaika Lopez. Threat to the life of the President. Bakit ko daw siya papatayin if not for revenge from the grave? There's no reason na papatayin ko siya. Anong benefit nun sa akin? Ay nakatanggap po kami ng sulat galing po sa ating Vice President na payagan siya na mag-jogging sa vicinity ng House of Representatives. Si Sara Duterte corrupt. Then, ikaw nagulat ka ba doon? Gustong barilin ni Sara Duterte yung sarili niya. Ang malaking tanong dito, sino ang babaril kay Sara? Ang politika sa Pilipinas ay parang isang laro ng chess. Bawat galaw ay puno ng estratehiya, bawat piraso may layunin, at bawat hakbang ay may malalim na kahulugan. Pero ano nga ba ang mangyayari kapag ang pinakamakapangyarihang manlalaro ay gumawa ng hakbang na tila hindi isang aksidente, kundi isang huling kalkuladong galaw? Ang laban sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte ay tila isang laro na umabot sa pinakamatinding punto at ngayon mukhang nagiging isang political checkmate. Pero bago ang lahat ng yan, may pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka kaibigan, i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. Kamakailan lamang, isang ulat ang kumalat na nagsasabing si Vice Presidente Sara Duterte ay umano'y nagplano ng isang assassination attempt laban sa kanyang sarili sa loob ng batasan pambansa upang makuha ang simpatya ng publiko sa gitna ng mga issue ng hindi tamang paggamit ng pondo ng publiko. Isang nakakagulat na balita, hindi ba? Pero habang tinutuklasan natin ang mga detalye, mapapansin mong ito ay tila bahagi ng isang malawak at mas komplikadong laro. Ayon sa ulat, ang alleged na plano ni Sara ay magpanggap na siya ay papatayin habang nagja-jogging o naglalakad sa batasang pambansa para ipakita na may banta sa kanyang buhay. Ngunit ang mas mabigat na bahagi ng plano ay ang layunin nitong ikabit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Paano? Kung ang nasabing insidente ay mangyari sa loob ng turf ni Romualdez, magmumukhang siya ang may kagagawan at si Sara ay magiging biktima sa mata ng publiko. Therefore, ang lahat ng ito ay magbibigay sa kanya ng pagkakataon na matamo ng mas maraming simpatya at suporta sa mga mamamayan, habang si Romualdez naman ay mapapahiya. Ito ay ayon sa politiko. Sabi dito mga kaibigan, binabanggit, kaya ayaw umalis, Sara Duterte reported planned assassination attempt inside batasan. At binabanggit pa dito, Sara allegedly wanted to be shot inside batasang pambansa while taking a walk to prove the threat to her life is legitimate. Such an attempt would also implicate Speaker Martin Romualdez since it would appear that he wanted her killed inside his turf. Ika pa na isang scooper na binalita sa Politico.com. At paano kaya gagawin ni Sara Duterte ito? Kamakailan lamang, binalita ng Manila Bulletin at ipinahayag pa ni Congressman Ko ang isang request ni VP Sara Duterte na pwede bang mag-jogging. Ito ay isang request sa gitna ng pag-house arrest kay Zulaika Lopez, at habang binabantayan ni VP Sara si Zulaika ay nag-request itong mag-jogging. At sabi dito mga kaibigan sa Manila Bulletin, unusual request from VP Sara triggers detained age transfer to Women's Correctional. Oo mga kaibigan, hindi pinayagan si VP Sara na mag-jogging sa vicinity ng House of Representatives. Bakit kaya? Alam na natin, tila may koneksyon ito sa sinasabi ng isang scooper na may plot at stage play itong si Sara ng assassination ng kanyang sarili na parang ginawa ni Donald Trump.
Ngunit sino nga ba talaga ang magiging handang tumulong sa plano ni Sara? Ayon kay Takeru Miyamoto, isang vlogger at analyst, sinabi niyang ang seguridad ni Sara Duterte ay may malaking papel sa isyong ito. Tila ang mga tauhan ng kanyang seguridad ay tapat na tapat sa kanya, kaya't hindi malayo may mga taong willing na tumulong sa pagsasagawa ng naturang staged assassination. Ayon pa kay Miyamoto, may mga ulat na ang tauhan ng seguridad ni Sara ay nakatanggap ng sumon sa hindi pagrespeto sa mga protokol ng batasang pambansa. Ipinapakita nito na may mga kasamahan si Sara sa kanyang grupo na maaring magtangkang magpatuloy sa isang planong labag sa batas upang makamit lang niya ang kanyang layunin. Ngunit habang ang mga detalye ng naturang plano ay nagpapatuloy na sumabog sa publiko, hindi rin pwedeng baliwalain ang aksyon ng mga otoridad. Si General Romeo Brawner Jr., ang hepe ng Armed Forces of the Philippines, ay nagbigay ng pahayag na sila ay magtatanggal ng mga tauhan mula sa Vice Presidential Security and Protection Group bilang bahagi ng isang investigasyon. Ayon sa general, ang mga tauhan ng VP-SPG ay kasangkot sa isang sabina na may kaugnayan sa isang investigasyong pampulis. Therefore, ang hakbang na ito ng AFP ay nagpapakita ng seryosong hakbang upang matiyak na walang sinuman kahit na malalapit sa Vice Presidente ang makapagtatago ng hindi tamang gawain. Habang lumalalim ang krisis at ang mga piraso ng laro ng chess ay nagiging mas komplikado, makikita na si Pangulong Bongbong Marcos ay tila hindi nagmamadali sa kanyang mga galaw. Pero sa bawat kilos ni Pangulong Bongbong Marcos may nakakabit na mensahe at ito ay nagiging mas malinaw sa bawat takbang na ginagawa ni Sara. Kung magiging totoo ang mga ulat at plano na ito, ito ba ay isang pagsubok sa mga puwersa sa likod ng Vice President? O baka naman ito'y taktika lamang ng galaw upang ma-checkmate siya ni PBBM? Therefore, ang mga susunod na araw ay magbabalik na mas maraming tanong at maglalantad ng higit pang misteryo sa politika ng bansa. Kaya't ang tanong ngayon, ano ang susunod na hakbang sa kanilang laro? Ang mga piraso sa chessboard ng Pilipinas ay patuloy na gumagalaw. Ang bawat isa ay naglalaman ng kanya-kanyang plano, estratehiya at kapangyarihan. Pero ang susunod na galaw ay maaring magtakda ng kapalaran ng mga pangunahing manlalaro sa laro. Si Pangulong Bongbong Marcos ba ay patuloy na magiging matalim sa kanyang mga hakbang, o si Sara Duterte sa kabila ng mga kontrobersya ay makakahanap ng paraan upang muling magtagumpay? Therefore, manatili tayo sa harap ng telebisyon at maganda sapagkat ang laban na ito ay malayo pa sa pagtatapos. Galatia 5 verse 22 to 23. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapakita ng kabutihang loob, kabaitan, kabutihan, pananampalataya, pagkamapagpakumbaba, pagpipigil sa sarili. Sa ating buhay, hindi may iiwasan ang mga pagsubok at hamon na nagpapahirap sa atin. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoong Diyos ang mga biyaya ng Espiritu Santo na dapat magbigay gabay sa ating araw-araw na pamumuhay. Ang bawat isa sa atin ay tinatawag upang magpakita ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan sa ating kapwa, kahit na sa mga oras ng pagdududa at pag-aalinlangan. Ang mga bunga ng Espiritu ay hindi lang simpleng mga katangian na ating pinapanday, kundi mga pagpapala na nagbibigay liwanag sa ating buhay at sa buhay ng iba. Pag-ibig, kabutihang loob, kabaitan. Lahat ito ay hindi natututo sa isang iglap, ngunit sa pagtangkilik at pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, natututo tayong magbigay at magsakripisyo sa ngalan ng kanyang pag-ibig. Bilang mga Kristiyano, ang ating buhay ay dapat magbunga ng mga katangiang ito. Sa bawat galak na ating ipinapakita, sa bawat kabutihang loob na ating ginagawa, ipinapahayag natin ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa mundo. Sa ating mga simpleng hakbang, natutulungan natin magbukas ang puso ng iba upang maturuan din nilang tanggapin at ipamahagi ang biyayang ito. Huwag tayong matakot na maging ilaw sa dilim ng mundong ito. Ang mga bunga ng Espiritu ay nagsisilbing gabay upang tayo manatili sa tamang landas, nagiging matatag at mapagkumbaba sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Kami po ay lumalapit sa iyo ng may pusong mapagkumbaba at puno ng pasasalamat. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Kami po ay humihingi ng iyong gabay at lakas upang magpatuloy sa buhay na may kabanalan at kabutihang loob. Ama naming Panginoong Diyos, sa mga pagsubok at hamon ng buhay, turuan mo po kami magtiwala sa iyo at maging ilaw sa mga tao sa aming paligid. Tulungan niyo po kaming maging mapagbigay, mahinahon at puno ng pag-ibig, kahit sa gitna ng mga pagsubok at hindi pagkakaunawaan. Ipinagpapasalamat namin ang mga pagkakataon na maglingkod at magbigay sa kapwa, at hiling namin na patuloy mong ipakita sa amin ang tamang daan. Bilang mga tagasunod ng aming Panginoong Jesucristo, nais po namin magbunga ng mabuting gawa. Punuin niyo po kami ng Espiritu Santo upang mapalago ang mga katangiang tulad ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabutihang loob, at pagpapakumbaba sa bawat araw ng aming buhay. Sa lahat ng aming gagawin, naway magbigay luwalhati kami sa iyong pangalan o aming Panginoon Diyos. Ama naming Panginoon, patuloy niyo po kaming pagyamanin sa aming pananampalataya at magtulungan kami bilang isang komunidad na magpakita ng tunay na pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Sa iyong mga kamay kami nagtitiwala o aming Panginoon Diyos. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat kami sa matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.